For today's vlog guys, i-share ko yung na-experience ko about security check. Siguro mga 5 beses na. So yung mga experience na yun, i-share ko sa inyo para at least kapag na-encounter nyo siya, alam nyo yung gagawin nyo. So, hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chiki. So, for today's vlog guys, i-share ko yung na-experience ko about security check sa immigration. Kasi maraming beses na akong na-random check guys. Siguro mga 5 beses na. So, yung mga experience na yun, i-share ko sa inyo para at least kapag na-encounter nyo siya, alam nyo yung gagawin nyo. Pero bago yan, bago ko ikwento sa inyo yung aking experience about security check, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notified ka kapag meron tayong bagong video tulad nito. So, yan na nga guys. So, story time muna tayo ngayon. So, yung first, mag-umpisa tayo sa latest. So, last July 2, 2024, so, last month lang guys, umuwi ako ng Pilipinas. So, nung pag-uwi ko, smooth naman lahat. Tapos, nung pagbalik ko na dito sa Hong Kong, nung August 2, 2024, doon na ako in-stop ng mga security sa immigration. So, yun. So, nung nasa airplane na kami, okay naman, smooth lahat, ganyan. So, paglabas pa lang namin ng aeroplano, guys, di ba yung may dadaanan kayong, hindi tunnel, hindi ko na alam kung anong tawag na yun. Basta yung lalabas kayo sa aeroplano, yung may connect sa immigration, tapos yung sa airplane. So, ayan, paglabas ng aeroplano, guys. Diba normally, kapag bumababa tayo ng aeroplano is, malayo pa yung lalakarin, tapos sasakay ka pa ng train, ganyan, para punta ka sa immigration. Kami guys, hindi yon nangyari. So, ang sa amin, paglabas pa lang namin ng plane is immigration agad siya. So, makikita mo, sa paglabas namin, nagtaka ako. Tapos, nakita ko na agad yung immigration. Kasi normally, maglalakad ka pa ng malayo, ganyan. So, nung paglabas namin dun sa mismong labasan, ang daming mga security, mga officer doon sa harap. Syempre, mangyayari, mapapatingin ka sa mga officer, di ba? Kasi, syempre, parang ang dami nila. Ewan ko, naka-blue sila, nakalimutan ko na basta. So, tumingin ako, tapos, yung isang security, talagang in-stop ako, sabi niya sa akin, tapos, tumabi daw ako, tapos sabi ko, ano kayong meron? Tapos di tumabi akong ganyan. Tapos sabi niya sa akin, do you work here? Ganyan. Tapos sabi ko, yes. And then sabi niya, can I see your passport? So nilabas ko yung passport ko, pinakita ko sa kanya. And then, ang sunod niyang tanong sa akin, can I see your visa? And then pinakita ko yung visa ko sa kanya, ganyan. Tsaka yung Hong Kong ID ko na rin. So pinakita ko sa kanya. And then, ayun lang, siguro mga 5 minutes na mula nung in-stop ako. Tapos, chinek yung mga yung mga paper ko, ganyan-ganyan. Tapos after nun, sabi niya sa akin, you can go. So pagkaalis ko, lumingon ako sa likod ko kung ako lang ba yung chinecheck or ako lang ba yung chinek or may iba pang na-check maliwan sa akin. Syempre, di ba? Syempre kakabahan ka sa umpisa. Pero since wala ka namang ginagawa or yung mga papeles mo is legal ka naman. So, wala kang dapat ikabahala. Kapag ikaw yung na-random check, huwag kang kakabahan. So, ipakita mo lang yung mga hinihingi nila and then answer their questions at malaya kang makakaalis. And then after nun, paglingon ko, si ate din, chinek din siya sa likod ko. Pero sa kanya guys, hindi chinek yung passport. Ang sa kanya, chinek yung bag niya. As in, tinignan yung buong bag niya, yung loob ng bag. So sabi ko, ano kayong meron? Tapos nung naglalakad na kami, may kasabay ako naglalakad na Pilipina siya, and then naka-mask, and then naka-hat siya guys, naka-sombrero. So syempre, parang, pag mga ganun kasi sa immigration, parang suspicious act sa kanila yung mga ganun. So in-stop din si ate. Sabi sa kanya, tanggalin yung cap, and then tanggalin yung mask, and then ang ginawa sa kanya guys is, temperature check siya. So after ng temperature check, so, pinaalis din siya agad. So, sabi, you can go. So, yun. So, kapag naka-experience kayo guys ng mga ganong random check sa immigration, huwag kayong kakabahan.
lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama or lalo na kung legal naman kayo. So, huwag kayong kabahan. So, yung mga ganun lang is, nagche-check lang sila ng mga, kasi may mga minsan, basta may mga illegal papers, ganyan. So, nagche-check sila ng mga ganun. So, pagdating ko na naman ng immigration, guys, so marami kaming nakikitang, so, iba-ibang lahi. So, may nakita akong Indian, meron ding mga in-check, guys, kalahin na nila yung chine-check pa nila, diba? So, parang dino-double check nila yung mga paper na dala nila, ganyan. So, iba yung sa IELTS ng mag-check and iba din dun sa hinold nila. So, yung mga nakalusot na sa immigration, meron silang area kung saan hinuhold yung mga tao habang chine-check yung kanilang mga paperwork. So, after nun, guys, matiwasay naman akong nakaalis. And then, sa immigration, pinakita ko lang yung paper ko. Syempre, ganyan, Hong Kong ID, passport, and then sabi ng immigration, okay, you can go, and then, yeah, thank you, and then malis na ako. So guys, kasi hindi lang ito yung unang beses na na-check ako, pero ito yung unang beses na na-check ako sa immigration. Pangalawa, yung sa Pilipinas naman, pero yung sa Pilipinas is random check ng mga trainee naman siya. So, yung sa Pilipinas naman, mga trainee, so, may mga officers din. So, yung mga trainee na yun, tinitrain nila para maging officer din siguro in the future, ganyan. Kasi marami sila eh. Yung sa security check na, guys. Tinanong nila ako kung ano oras yung flight ko, ganyan. So, sinabi ko mga 8 p.m. pa yata kasi yung flight namin. Medyo maaga yata kami. So, kapag ka may time pang ganun, isasali ka dun sa mga random check nila. So, sinali ako doon. And then, so yun, yung random check naman na yun, guys, is para sa yata yun, sa mga pinagbabawal na something kung may dala-dala ka ba or gumamit ka ba, something ganon. Kasi yung ginawa sa akin, alam nyo yung parang baking paper, ganon yung itsura eh. Yung baking paper, pinunas-punas sa aking braso, pinunas sa aking damit, pinunas sa aking short, pero ini-instructan siya nung officer, ang pinaka-head officer. Tapos yung sapatos ko, pinunas din yung papel na yon. And then sa luggage ko, pinalagay nila sa table and then pinunas din ganyan. Tapos pinasok dun sa machine. So si Madam pa nga is kinakabahan siya kasi syempre trainee, OJT, ganyan, di ba? So kinakabahan siya, hindi niya mapasok-pasok kasi maliit lang yung pasokan ng papel eh. Hindi niya mapasok-pasok yung papel, as in nanginginig siya, guys. So dinati ko si ate, sabi ko, okay lang po yan, ma'am. Tapos, di pinasok niya yung papel, ganyan. Tapos, lalabas doon kung negative or positive ka, ganyan. So, kapag negative, syempre, makakalusot ka na. So, yun yung pangalawang na-check ako sa immigration. And then, pangatlo, guys, nung nag-tour ako sa Macau, nag-tour kami ng kaibigan ko, mga bago-bago pa lang ako nun, mga 1 year pa lang ako, dito sa Hong Kong. Then, nag-tour kami sa Macau. So, nung nag-tour kami sa Macau, guys, ini-stop na naman ako ng mga police, yung mga nag-random check sa street. So, nangyari, syempre, nag-tour ka sa Macau, diba? So, picture-picture ka, ganyan. Tapos, tingin-tingin ka sa paligid, ganyan. Tapos, yung mga kasama ko, parang medyo nalayo ako ng konti. Tapos, bigla na lang ako pinalibutan ng mga 5 police. Tapos, sabi nila sa akin, "Are you tourist?" Sabi ko, "Yes." Tapos, chinek nila yung yung passport. Sabi, "Can I see your passport?" Tapos pinakita ko yung passport ko. And then chinek nila. And then, ayun, yun lang naman. Tapos pinaalis na rin ako. Sabi ko, okay, thank you. Tapos kinabahan ako. Kasi yun yung, guys, yun yung pinaka first time na random check ako or na-check ako ng mga police. So yun yung time na kinabahan ako. Kasi sabi ko, hala, bakit ako chinek? Ganyan. Tapos, yung pangalawa, hindi, meron pa, yung pagpasok naman namin ng casino. So, ayun na naman. So, nauna na yung mga kaibigan ko kasi akin lagi yung huli. So, nauna na sila, nakalusot na sila. May nag-check na security dun sa pintuan bago ka makapasok sa casino. So, nangyari, stop niya ako. Tapos, nagka-Cantonese siya. Ewan ko, Cantonese or Mandarin yung salita niya, guys. Hindi ako nakakaintindi. So, sabi niya, yan, something ganyan. Tapos sabi niya, ang naintindihan ko lang is ID.
So sabi ko sa isip ko, bakit niya ako hinihinga ng ID samantalang yung kasama ko wala namang pinakita, pumasok lang sila. As in, ako lang talaga yung huli sa pila guys. Kaya sabi ko wala naman silang nakita, wala naman silang pinakita, yung passport, yung Hong Kong ID, wala eh. Hindi naman nila pinakita. Tapos nung ako na, sabi niya sa akin, ID. Tapos sabi ko, why? Tapos sabi niya, ID. Cannot, ganyan siya sa akin. Tapos, kumakaway ako din sa mga kasama ko. Ate, hintayin niyo ako. Tapos bumalik si ate. Tapos sabi niya, kinausap niya yung security guard ng Cantonese yata. Bla bla bla, ganyan. Tapos sabi sa akin, pakita mo daw yung ID mo. Eh di nilabas ko yung Hong Kong ID ko, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay, you can go. Tapos sabi ko, huh? Tapos sabi ni ate, tinanong niya sa Cantonese, sabi niya, bakit hindi... Tinanong ni ate, sabi niya, bakit di mo siya pinapapasok? Tapos sabi ng guard, akala daw underage ako guys. My God. Pambata lang siguro yung damit ko guys. Tapos yun. So yun sa una, sa Macau, and then security, na-check ulit ayaw ko papasokin sa casino. And then yung pangatlo guys, yung dito na sa Hong Kong, ayun na naman, naghahanap na naman kami ng lugar. So, sa Wan Chai siya, hinahanap namin yung Sinta J. Kasi doon nga kami kakain ng lunch. Ngayon, naglalakad kami ng kaibigan ko. Ayan, shout out kay Bebs. So, alam ni Bebs to. So, naglalakad kami. And then, pinalibutan na naman kami ng 5 pulis, guys. Alam nyo kasi dito, kapag chine-check kayo, papalibutan talaga kayo. Yung parang i-corner kayo, ganyan. Tapos, nagulat ako. Sabi ko, nangyari. Tapos, itong kasama ko, si Bebs, kabado din siya. Siyempre, wala naman kami ginagawa. Naglalakad lang kami. Tapos, sinahanap lang namin yung lugar, yung Sinta J. Kasi, siya doon yung pwede kang kumain na ng mga Filipino food, ganyan. Tapos, di pinalibutan na kami ng 5 pulis, ganyan. Eh, di nagtingin na kami ng kaibigan ko. Tapos, sabi sa amin, are you tourists? Ganyan sa amin. Tapos, sabi namin, no. Tapos, can we see your Hong Kong ID? Tapos, nilabas namin yung Hong Kong ID. Binigay namin sa kanila. Pati yung kaibigan ko, nilabas niya rin, binigay. Tapos, sabi niya sa akin, Huday, ano kayang problema sa atin? Ganyan. Tapos, di kinuha yung mga Hong Kong ID namin. Tapos, nagtatawag-tawag sila sa telepono nila, ganyan. Yung radyo nila, guys, ganyan. So, tatatatatatatat, ganyan. Ganyan. Wala kaming naintindihan. Kasi hindi sila nag-i-English. Talagang Cantonese or Mandarin yung nila, yung ginagamit nila. So, ang tagal. Siguro mga 10 minutes kaming na-hold. Tapos, dandun lang kami. So, nakapaligid sila sa amin. So, wala, tinititigan lang namin sila. Kasi alam nyo guys, yung mga din dito, mga pupugi din, yung mga pulis dito, tsaka ang babata, tas ang tatangkad. So, syempre, ang liliit namin, so nasa gitna nila kami, tas nandun. So, ayun na nga, chinek na kami. So, yan, ang tagal, diba? Nag-wait kami. Tas, kinakausap siguro yung immigration, ganyan, about dun sa, chinecheck yung, namin, kung legal ba kami, kung may papers ba kami, ganyan. Mga 5 minutes na lang kausap yung sa immigration. Basta yung kausap nila sa telepono. Binaba na nila yung telepono. Kaya hindi pa binibigay sa amin yung Hong Kong ID namin, guys. So, nag-uusap pa din sila. Ganyan. Tapos, kami, nakatayo lang kami ganyan. Sinantay lang namin na ibigay sa amin yung Hong Kong ID para makalayas na kami. Kaso, hindi binibigay yung Hong Kong ID namin. So, ako na yung nagtanong. Kasi wala naman na silang kausap. Parang, nag-uusap-usap na lang silang 5. Na, ewan ko kung ano pinag-uusapan nila. Tapos, sabi ko kay Bebs, diba, tapos na silang tumawag, sabi ko kay Bebs, sabi ko, nga, hindi pa binibigay yung Hong Kong natin. Tapos sabi ko, is it finished? So, naglakas loan na ako, guys. Sabi ko sa police, is it finished? Tapos sabi ng police, yeah. Okay, you can go. Sabi ko, Diyos ko, Lord, kanina pa kami nakatayo, pinakabahan niyo pa talaga kami. So, ayun guys, so tip lang, kapag kayo yung nagagaganon, nara-random check, huwag kayong kabahan, lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama. So, huwag kayong kabahan, sagutin nyo lang yung mga tanong nila, ibigay nyo yung mga hinihingi nila. And take note, lagi nyong sa mga kababayan ko, nakatira dito sa Hong Kong, lagi nyong dalhin yung Hong Kong ID nyo. Kasi kapag naiwan nyo yan sa bahay, talagang susundan kayo hanggang sa bahay para makita nila yung Hong Kong ID nyo. Kasi nangyari siya sa kaibigan ko, nakwento niya sa akin na yung na random check, kaibigan ko or kaibigan niya, basta may nagkwento sa akin na random check, tapos yung mga police, sinamahan siya sa
boarding house nila para i-check yung kanyang Hong Kong ID. So, hindi ko alam kung pwede yung picture or yung number, ganyan. Basta, dalhin nyo na lang yung Hong Kong ID nyo guys. Pero just in case na random check kayo, ay walang magiging problema. As long as may mga papeles kayo, ganyan, huwag kayong kakabahan. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung experience ko about sa mga security check na yun, lalo na sa mga immigration. Huwag kayong kakabahan. Kasi, ginagawa lang din nila yung trabaho nila. So, hindi ko lang alam kung ano yung batayan nila, kung bakit kanila i-check. Siguro may nakalagay sa mukha ko guys na i-check nyo ako, ganyan. Hindi, joke lang. So, yun. So, 5 beses ko na na-experience yun guys. So, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung ma-experience ko na yun. And, yeah, yun lang. So, para magka-idea kayo kapag kayo naman yung na-random check. So, yun lang guys. Thank you for watching and bye for now.